Kagabi lang ay nagkaroon na tayo ng isa pang 2 Division World Champion sa history ng boxing. At ito nga ay sa katauhan nitong si Naoya the Monster Inoue. At kagaya sa inaasahan ng karamihan ay nagtapos ang laban na to sa pamamagitan ng knockouts sa ika-10 round ng laban. Matapos pabagsakin ng halimaw na hapon ng 2 beses itong ating kababayan na si Marlon Tapales. Gayunpaman, bagamat natalo ay marami ang humanga at sumaludo sa katapangang pinakita nitong Pinoy na boksingero. Marami nga ang nagsasabi na mas maganda pa ang pinakitang performance nitong si Marlon Tapales kumpara kina Stephen Fulton at nitong si Nonito Donaire. Dahil sa huling 3 laban nitong The Monster ng Japan ay tanging si Marlon Tapales lang ang nakipagsabayan dito kay Naoya Inoue. Bagay na hinangaan ng marami sa ating mga boxing fans. Malayong malayo ito sa ginawa ng huling 2 kampyon na nakalaban nitong si Naoya, kung saan ay panay takbo at yakap lamang ang ginawa nila sa laban. Magkagayon man ay pinatulog pa rin sila nitong The Monster ng Japan. Kaya naman, ang tanong ngayon ay kung sino nga kaya sa mga natitirang boksingero ngayon sa timbang ng Super Bantam ang maaaring makatalo dito sa halimaw na to. Kanina lang ay naglabas na ng kanyang reaction video itong si Janriel Casimero patungkol sa katatapos na laban na to, kung saan ay binati niya sa pagkakapanalo itong si Naoya Inoue. Sabay banat na siya lamang umano ang natatanging may kakayahan upang matalo itong The Monster ng Japan. Pero ayun, congrats sa iyo, Naoya Inoue, nagiging malakas ka na naman. Alam mo, lahat ng mga tao dito na mga solid supporters ko, lahat ng mga sinasabi nila, wala makakatalo sa iyo kundi si Quadralas lang. So abangan nyo guys. Una nang sinabi ng Hapon na si Naoya Inoue na wala na umano siyang ganang labanan pa itong si Janriel Casimero, dahil hindi naman daw umano ito ganun kagaling kagaya sa kanyang inaakala. Pero sabi naman ng ilan sa ating mga boxing fans ay nagdadahilan na lamang itong The Monster ng Japan dahil natatakot talaga ito na lumaban dito kay Janriel Casimero. Sa ngayon kasi ay wala nang hawak na titulo itong si Janriel Casimero. Kaya naman, isa na lamang itong high risk at low reward na kalaban. Kaya mukhang malabo na kung papatulan pa siya nitong si Naoya. Pero sa totoo lang ay mayroon pa naman talagang tsansa na maglaban sila. Ito ay kung magagawa niyang matalo at ubusin ang ibang mga top contenders dito sa timbang ng 122. Kung magkagayon ay maaaring mapipilitan na ang halimaw na si Naoya Inoue na harapin na itong matagal nang naghahamon sa kanya. Nang sa ganun ay matutuldukan na kung sino nga ba sa kanila ang tunay na malakas. Pero kayo mga ma'am at mga sir, kakayanin kaya nitong si Janriel Casimero na makipagsabayan dito sa halimaw na boksingero? Tara at atin munang balikan ang kakatapos lamang na laban nitong si Naoya Inoue kontra sa ating pambatong si Marlon Tapales. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Salamat.